Cool na cool si Allison habang kaharap si Mike, pero sa kaloob-looban niya ang dibdib niya ay kumakabog. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at ang nais na lang ay tumakbo pabalik sa bahay. Ngunit pride ang nagdikta na kailangan niyang harapin ang lalaki. Napakaliit ng lugar nila at kahit saan ay pwedeng magkrus ang kanilang mga landas. Hello, Allison. Aniya habang ngumiti sa kanya, sa loob-loob niya. At 30 he hasn't changed much at taglay pa rin niya ang aura of arrogance. Ang sex appeal na mahirap tanggihan ng sinumang babae. Going somewhere? Patuloy nitong hindi inaalis ang pagkakangiti sa kanya. Yes, malamig niyang sagot. Kung tingnan siya nito, ani mo ina-assess ang kanyang kabuuan mula ulo hanggang paa. How are you now, Allison? Patuloy nito. Ang tagal nating hindi nakita. Yes. Sabay tango niya, and that was after my brother's wedding. Yes, may clean niya sagot. And if I remember. At bahagya na ningkit ang mga mata nito. Bigla ka na lang nawala. Tinas niya isang kilay bago sumagot. Kailangan ko magbalik sa ospital that day. Pagkatapos binalingan niya ang katabing si Cathy. Friend, sundo mo. Anong oras ka dumating, Mike? Tanong nito sa bayaw. An hour ago. Paano mo na lamang nandito ako kina Allison? Kuya Rick told me. At sa pagkagulat ni Allison, muli siyang binalingan ng lalaki. Saan ka pupunta? May appointment ako sa city. Then hop in, doon din ako patungo. Tila nakakaloko. Gayon pa man nagtimpi siya alang-alang kay Cathy. Wala itong kaalam-alam na mismong bayaw nito ang dahilan kung bakit siya nalulungkot. Hinawakan niyang kamay nito. Friend, nice seeing you again. At bahagya pa niyang tinulak. Sige, sumama ka na sa bayaw mo. Silly, hindi ba't alam mo maglalakad lang akong pauwi? Siya naman ang inutusan nito. Sige, umangkas ka na kay Mike. Total pareho naman ang route niyo. Ang bilis ng iling niya. No, marami pa akong pupuntahan, hindi lang sa city. Pero hindi ba't nagmamadali ka? Reasonable naman kung bakit ako na-delay, sagot niya. Kaya nga para mapadali ka, umangkas ka na sa kotse ni Mike. Cathy, please. Pero, alright, Ate Cathy, sabat ni Mike. Since ayaw makiangkas ni Allison, I better go. Anong oras ka babalik? Bahala na, at saka tinaas nitong isang kilay. Why are you asking? Kasi alam kong chicks ang pupuntahan mo. Tumatawang sagot ni Cathy. Ingat ka ha. Silang mag-iingat sa akin, aniya habang tatawa-tawa. Loko, baka makapag-asawa ka ng hindi oras. If I do that, anito nagkibit ng balikat? Ay, pipiliin ko isang babaeng understanding. Yes, sabay tango ni Cathy. Dahil importante yan sa isang relasyon. Mula sa bulsa dinukot nitong car keys at kapag ang isang babae hindi marunong umunawa, the relationship will suffer. Pero may mga instances na lalaki ang dapat umunawa sa babae, hindi ba? Depende. Anito nagkibit ng balikat if she's not childish and immature. Mula sa pakikinig may palagay si Allison na pinarurunggitan siya ng binata. Pero nagulat siya nang ngitian siya nito at pagkatapos ay nagbaw ng ulo. Bye for now. I'll see you around, Allison. Bago pa siya makasagot, sinakyan na nito ang kotse at pinasibad ng matulin. And knowing him, ang ginawa ni titanda ng pagkagalit, hindi nga lang makapagpahalata dahil may iba silang kaharap. Pambihira at siniko siya ni Cathy. Magandang tiyempo na pinakawalan mo pa. I beg your pardon? Bakit mo tinanggihan ang offer ni Mike? Ayoko nga. Don't you find him attractive? Paiiwas siyang sumagot. I don't want to talk about him. Allison? Pinagmasdan siya ni Cathy. Ang sa akin naman para lang magkaroon ka ng bagong kaibigan. Kaibigan? Hindi sila pwedeng maging magkaibigan ni Mike. They were lovers before. Mabait si Mike, patuloy ni Cathy. Kung bibigyan mo lang siya ng chance na makalapit sa'yo, baka malimutan mo ng lalaking gumugulo sa isip mo. Pag akang tawang sinukli niya, wala itong idea kung sino si Mike sa buhay niya. Walang kaalam-alam na ang bayaw nito ang lalaking nag-iwan ng pilat sa kanyang puso. Tinapos na niyang usapan. Friend, hindi naman sa itinataboy kita, kaya lang baka ako maubusan ng sasakyan. Silly of me, tumatawang sagot ni Cathy. Okay, bye for now. Ingat, bilin niya. See you again, aasahan kong pagdalaw mo, anito. And I wish minsan mag-dinner ka sa bahay. Kayong dalawa ni Mike, playing Cupid, biro niya. Who knows, ganting biro nito. Malay mo kayo palang magkapalaran. Tinawanan lang niya ang narinig at habang nilalandas nitong daang pauwi, siya naman ay naglalakbay diwa. Tandang-tanda pa niyang mga pangyayari may 5 taon nang nakakaraan. College student siya noong ma-inlove siya kay Mike.
Kagaling ito mula sa matagal na paninirahan sa Amerika. At 25, he possessed an oozing personality. Handsome, carefree at bunso sa dalawang magkapatid. Para sa kanya ito was love at first sight. Titig pa lang nito ay umaamo na siya, tila nababato-balani. Nahipnotismo. Naging sunod-sunuran siya sa mga kagustuhan nito hanggang sa eventful night on the beach. Deserted ang lugar at sabi na malaking tipak ng bato nakahiga sila sa buhanginan. Making love. No, Mike. Bulong niya na alisin itong kahuli-huli ang saplot niya sa katawan. Natatakot ako. Then don't. Ang boses nito ay puno ng persuasion. Hindi kita pababayaan. Just feel me inside you. Na-feel nga niya invasion nito sa kanyang katawan. At first it was like a shock, but later it became a dream. Paulit-ulit niyang na-encounter ang sensasyon noong lola siyang naranasan. The sense of belonging to someone and being fulfilled as a woman. But her dreams were shattered and her young heart, crush na matuklasan niya kung sino si Maan sa buhay ng binata. Dati-rati araw-araw siyang sinusundo nito sa university. Pero dumating ang araw na Sabado, wala pa rin ito. At dahil nag-alala, naisipan niya umuwi sa San Mateo at lakas na loob na nagtungo sa bahay nito, only to be confronted by a beautiful and sophisticated woman. Narahil kay dad to ni Mike, ngayon lang ito nakita at marahil ay guest ng pamilya Diaz. Who are you? Anito, humihitit ng sigarilyo habang nakikipag-usap sa kanya. Ano kailangan mo? I'm Allison, mahinang sagot niya. Pwede ho bang magtanong, miss? Ay Maan, anito sabik na umulos. So you're the little girl na sinasabi ni Mike? At sinipat siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. A social climber indeed. You're young at yan ang ginagamit mo upang makasilo ng rich at mapabilang sa high society. Dahil young and naive. Nalilitong tumingin siya dito. Totoo ba ang kanyang narinig? But I don't care at all. Patuloy ng babae. Sa akin pa rin siya the moment na magsawa siya sa kanyang mga escapades. Boyfriend mo siya? More than that? You mean lovers? What do you think? At makahulugang tinignan siya nito. Poor girl, alam ko infatuated ka lang kay Mike at upang hindi ka masaktan, find a man of your own. Pakiramdam niya tila siya pinagsakaloban ng langit at lupa. Aanhin na lang ay bumuka ang lupa at siya ay kainin ng buo. Ang mga narinig niya ay sapat upang umuwi siyang luhaan. Nagbalik diwa siya sa kasalukuyan nang hintuan siya ng isang passenger jeep. Pero sa halip na sumakay, nagbalik siya sa bahay at nagtuloy sa lababo. Naghilamos upang mawala ang pag-init ng kanyang mga mata. Napapaiyak pa rin siya sa tuwing magugunita ang nakaraan. Pagdating sa city, bumili siya ng mga prutas na pasalubong niya kay Magnolia. Gustong pagdiin niya sa doorbell sa gate ay kagad siya nitong sinalubong. Bakit ngayon ka lang? Hinila siya nitong papasok sa loob ng bahay. Itinuloy siya sa bedroom nito. I thought maaga kang darating. Bago sumagot, lumingalinga siya kung saan pwedeng ipatong ang supot na dala-dala. As usual, ang bedroom ng kaibigan ay saksakan ng gulo. Huwag ka nang magtaka, apula nito sa kanya. Talagang untidy kapag ako'y nagsusulat. Inspiration mo? Biro niya. Loka, at kinuha nito sa kanya ang supot, lumapit sa mini ref at pinasok yun sa loob. Kapag ako'y busy, wala na akong pakialam sa aking surroundings. Napapangiting pinaraanan niya ng tingin ng kabuuan ng silid. May coffee cup na nasa tabi ng computer. Walang laman at kung susuriing mabuti tila matagal nang ginamit. Bond papers at balat ng prutas naman nasa carpeted floor. Siguring nalaglag hindi na pinagkaabalahang pulutin. Tatawa-tawa siyang nagsalita. Nagwelga bang mga maids nyo? Bakit? Ang dami nagkalat na debris. Dad, tumawa to. Friend, kapag ako'y nagsusulat, ayoko makakita ng tao. Nadidisturb ang flow ng aking imagination. Paano ako? Kunway umirap siya. Dahil naririto ako ay puto ng diwa mo. Luka-luka. At dinulutan siya nito ng cold drink. Iba ka no, we're friends at kahit gaano ka busy pagtsatsagaan kitang harapin. Lumabi siya. Thanks. Teka nga, tinabihan siya nito. Mapula yung mga mata mo, mahangin dahilan niya. Napuwing ako. Arte mo, anitong umingos. Ang sabihin mo si Mike ang dahilan. Tumawag siya bago ka dumating. Gulat na gulat siya. May communication pa ba kayo hanggang ngayon? Occasionally, yes, kapag gusto niya makibalita tungkol sa'yo. Alam ba niya magkikita tayo ngayon? Kakaba-kaba tanong niya. Sinabi mo? Sus, baka murderin mo ko at inirapan siya nito. Kaibigan ko nga si Mike pero masigit ang pinagsamahan natin. Napangiti siya. Salamat ulit. Allison, bakit hindi mo nalang kalimutan ang nangyari sa inyo? It's been so long. How could I? Hinagpis niya. He's like a ghost na lagi nakasunod sa akin.
Dahil lagi mo siyang iniisip, pagkakantawang sinukli niya at pagkatapos iniba ng usapan. Magnolia, anong sabi ng father mo tungkol sa application ko? Gusto mo ba kasi siyang makausap? Anito. Sasamahan kita sa ospital. No, sabay iling niya. Ikaw ang bakar ko kaya parang siya na rin ang kausap ko ngayon. Well, impress siya sa iyong mga credentials kaya lang wala pang bakante sa ospital. Bigla siyang nanlumo. Kailan daw magkakaroon? Next year? Next year? Gagad niya. Ang tagal, dahil doon palang mababakante ang item na inilalaan niya para sa'yo. Bakit next year pa? Tanong niya. Kasi yung nurse na may hawak ng posisyon doon palang aalis patungong abroad. American citizen ang asawa. Ganun ba? Himutok niya. But don't worry, on the bag na magiging posisyon mo yon. Tila nakikiusap na tumingin siya dito. Ngayon ko na kailangan ng trabaho, friend. Dahil gusto mo namang umalis sa lugar niyo, ganun. Yes, ani ang halos pabulong. Lalo na ngayon nagbalik na si Mike. Hi Allison, himakas nito. Kahit saan ka pa makarating, hindi ka rin matatahimik kung lagi mo siyang iisipin. Masakit pa rin dito, sabay turo niya sa tapat ng dibdib. Ang sakit-sakit. Masyado kang martir, bakit hindi ka nalang makipag-reconcile kay Dennis? Ang lakas ng pag-iling niya. Don't mention him please. Alright, tumikim ito. Siya nga pala, sabi din ng father ko, kung gusto mo raw pwede kanyang gawing casual employee sa kanyang opisina. Gusto niyang madismaya. Casual? Yeah, clerk ka muna sandali siyang nag-isip. Administrative officer sa provincial hospital ang father nito at sa section ni Tipawang paperworks ang ginagawa. Gusto mo ba ng office work, Allison? Eh hindi naman yan ang linya ko, sagot niya. Pero hindi pa nga available ang nursing post ni inabangan natin. Sa isip-isip niya, hindi siya pwedeng maghintay ng matagal. And being a casual employee, ibig sabihin hindi yan permanent job. Walang kasiguraduhan. Anytime pwede siyang malay off. Think it over, friend. Patuloy nito. Sa kapansamantala lang naman yon. I know, sabay tango niya. And thanks. Tamang-tama may bakanting kwarto sa boarding house. Tumatawang sumagot siya. Balik board house na naman ako. Ayaw mo nun? Masayang sagot nito. Magkakasama tayo ulit sa lakwatsa tulad ng dati. I doubt it. At tumayo na siya. Busy ka na sa pagsusulat. Hindi naman palagi, no? Nagsusulat lang ako kapag nasa mood. At nasa mood ka ngayon. Yup. So split na ako. Allison, inakbayan siya nito. Please accept the job and come back. Sa ngayon yan na munang may tutulong ko sa'yo upang makalayo ka sa San Mateo. Tumingin siya rito at pagkatapos bahagyang gumaralgal ang boses. Thanks for being understanding. What are friends for? Parehong-pareho kay ni Cathy, mabait sa akin. Ang kaibahan nga lang namin, hindi pa kami nagkikita ng personal. Hayaan mo, pangako niya. Balang araw makikilala mo rin siya. When, kapag nag-reconcile na kay ni Mike, magpapakasal at kailangan dumalo ako? Tatawa-tawang sumagot siya. You're dreaming. But who knows? Magnolia, humanda na siya sa pag-alis. What are you telling me is like a fairy tale? At magandang isulat. Oh no, at tila batang pumadyak siya. Are you serious? I'm dead serious. Magandang plot ang love story niyo ni Mike. Join lang siya sa pakipagbiruan. At anong magiging ending? Like Cinderella, live happily ever after. Writer ka nga, malikot ang imagination. At tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Napilitang tanggapin ni Allison ang trabahong inaalok sa kanya sa bagong hospital. Wala siyang mapagpipilian dahil pagkagaling niya kina Magnolia. Isang buwan na ngayon na nakakalipas ay masinsin na siyang kinausap ng ina. May heart failure ang tatay niya, sakit sa puso. Ibig sabihin ay malaking gastos. At kailangan tumulong siya sa paraang pampinansyal. Ang trabahong inaasam niya sa provincial hospital ay matagal pa at walang katiyakan. Kung meron namang matutuwa sa pagtatrabaho niya sa rural hospital, ay walang iba kundi ang nanay niya. Bigla itong natahimik sa pagbubuskat ang tatay niya. Hindi man kumikibo ay alam niyang pumapanatag ang kalooban. Ngayon ay sama-sama na naman silang mag-anak sa isang bubong. Gumagayak siya ng umagang iyon nang lapitan siya ng ina. May hawak itong kapirasong papel at kahit hindi pa niya nababasa, alam na niya ang nilalaman. Doctor's prescription, nay, at payokong sinot niyang sapatos na matapos pinagpag niyang lalukot na palda ng puting uniform. Wala na hubang gamot ang tatay? Meron pa pero hanggang bukas na lang. Tamang-tama, sweldo ko ho ngayon. Hindi ko naman sinabi ngayon na anak, anang nanay niya. Mamayang hapon na natin bilhin para sabay tayong magpunta sa butika. Nagtatakang sumagot siya. Bakit naman ho sasama pa kayo? Siyempre, anitong umiti.
Para naman makikita kung magiging ayos mo pagkagaling sa beauty parlor. Sasamahan din kita doon. Beauty parlor? Nakakunot noo siya. Nalimutan mo na bang mamayang gabi welcome party ni Mr. Diaz? Ang tinutukoy ng inay si Mr. Miguel Diaz III na sa pagkakaalam niya mismong founder ng Rural Hospital at lolo ni Mike. Ba't naman ho ako pupunta? Pang VIP lang yon. Bakit hindi nagtatrabaho ka sa kanila? Sa ospital, Nay, paglilinaw niya. Hindi sa loob ng beach resort. Kanina rin ba ang hospital? Hindi ba't sa mga Diaz din? Hindi na siya kumibo dahil matagal na niyang narinig ang pagbabalik ni Mr. Diaz. Pero wala siyang interes na makihalubilo sa mga taong mayayaman. O paano, Allison? Anang nanay niya? Hihintayin na lang kita mamaya. Nagdahilan siya. Baka ho ako madelay. May special patient akong galing ng Maynila. Hindi na ba matatapos yun kung minsan ho kasi makulit at bahagya siyang tumawa. Ayaw sa ibang nurse at gusto'y ako lang ang nagsisilbi sa kanya. Binabantayan mo oras-oras? Umiling siya. Hindi naman ho. Di narito ka na rin mamayang hapon. Nay, baka nga ho madelay ako. Giit pa rin niya. Kaya kalimutan niyo na yung welcome party. Hindi ako a-attend. Nagiging antisocial ka na yata ha, Allison. Anitong inagot siya ng tingin. Maging si Cathy, hindi mo malang dinadalaw. Busy ho ako, Nay. Dinampot niyang puting kap at bumalik sa pisngi nito. Sige ho, sinabayan siya nito sa paglabas ng silid. Allison, sakalit magbagong isip mo, anong damit ang gusto mong ihanda ko? Sabihin mo't paplantsahin ko. Gusto niyang mayamot. Nay, maghapon ho akong pagod kaya sagay magpapahinga na ako. Baka lang ka ako. Alright, ano yan ang makitang lumungkot ito? Titignan ko ho. Sumaya ang mukha nito. Good. Ang tatay ho? Paibang tanong niya. Natutulog pa. Hindi na ho ako magpapaalam at nang hindi siya maabala. Sinakyan niya ang minicar second hand at souvenir niya sa 3 taong pagtatrabaho sa Maynila. Sa nature ng kanyang trabaho, ito isang necessity. Lalo't panggabi ang duty niya. On her way sa hospital, hindi sinasadya na palingon siya sa right lane. Biglang nanikip ang dibdib niya dahil sa gawin niya nakatira ang mga mayamang tulad ni Mike. Ang konsuelo na lang niya hindi na ito nagpakita sa kanya. Nagtuloy siya sa nurse's station at inayos ang chart ng mga pasyente sa surgical ward. Maya-maya lang kasama na siya ng doktor na mag-round. Nilingon niya ang katabing si Bea habang inihanda ang gamot para sa kanyang special patient. Nasaan si Mila? Karelyebo niyang tinutukoy. Luha ang umuwi at pinaikot ng katabi ang mga mata. Binulyawan ba naman daw siya ng patient na nasa suite? Grabe! Tumango-tango siya. Ang special patient nila ay kilala lang niya sa pangalang Brent. Biktima ito ng isang car accident at pasyente ni Rick. Sa Maynila nito inoperahan at pagkatapos inuwi sa San Mateo upang ipagpatuloy ang gamutan. Si Brent ay nasa mid-30s, good-looking at tipong rich. Nung unang ilag din siya dito dahil hindi ito palakibo, pero kapag oras ng pag-inom ng gamot, masunurin naman to. Never siya nitong binulyawan. Ang hilig kasi magpa-charming ni Mila, sabad ng isa pang nurse, si Jean. Dapat hindi siya nagpapahalatang may crush sa pasyente. Inggit ka lang dahil hindi ikaw ang na-assign kay Mr. Brent. Hay nako, he's not my type. Sinong type mo? Si Mr. Diaz? Loka, balita ko'y suplado yon. Hindi bali na, basta mapansin niya lang ako. Oh, he's so cute. Napapangiti lang si Allison habang nakikinig sa pag-uusap ng dalawang kasamahan. At sa loob-loob niya, founder ng hospital, cute. Matanda na ito tang tamang definition ay distinguished looking. Kagalang-galang, dinampot niyang medicine tray. Hoy kayong dalawa, tama na yung chismis, it's time to work. Naglakad siya sa kahabaan ng koridor. Lumiko siya sa pinakadulot pumasok sa isang suite na dat na niyang nagbababasa ng diaryo si Brent at bago ito nilapitan lihim niyang pinakiramdaman, baka may sumpong. Good morning sir, bati niya. Gamot ho ninyo. Binitawan itong binabasa at umiling-iling na sumagot. Again, walang kibong binaba niyang tray ng gamot sa tabi nito. Nagsalin siya ng tubig sa baso at saka inabot dito. Ang 3 capsules tila walang anumang nilunok nito at pagkatapos binalik sa kanyang baso. Tumalikod siya at sinauli ang baso sa lalagyan at nang humarap nakitang nakahiga na sa kamang pasyente. Ang isang kamay nito ay pahalang na nakadantay sa noo. At sa mahina, soft, modulated voice ay pagalang na tanong siya. Does it hurt, sir? Yes, it does. Damn it. Anito nagmura ng mahina. Ang isang kamay nito ay inihagod sa balakang. And I wonder kung hanggang kailan ako ikukulong dito ni Rick. Awang-awa siya dito habang inaayos ang bedsheet nito. At sa bawat sandali hinihintay niyang mabulyawan. Ganun naman talagang mga pasyente, walang madaingan, dinadaan sa init ng ulo. Dinampot niya ang tray upang lumabas. Sige ho sir, just a minute Miss Morales.
Sir, don't go yet. I need someone to talk to. Bilang nurse, hindi lang pagsilbing tungkuling ginagampanan niya, kailangan magpakita siya ng compassion. Binitawan niya ang tray. Sit down, tinuro nito sa kanyang silyang pinakamalapit. Tell me about yourself. Hindi niya inaasahan yun, gayunman hindi siya nagpahalata na bigla. Marahil gusto lang nito makipagkwentuhan sa kanya. Kaya lang bakit personal life niyang napili nitong topic. At lalo siyang nagulat sa narinig. Why does an attractive girl like you ay wala pang lalaki naghahatid sa altar? Napalunok siya. Really sir, I don't think I have no business asking you that question. None at all, umiling siyang sagot. You're not talkative, are you? Wala naman ho kasing dapat sabihin. Almost 3 weeks na ako dito. At 2 sentences lang ang lagi ko naririnig sa'yo. Bahagya atong ngumiti. Good morning sir and here's your medicine. Kahit nagtataka yung ngumiti rin siya. Wala naman ho kasi akong dapat sabihin, ulit niya. Wala nga, but your eyes tell a lot. Napayuko siya, ganun nga kaya. Ng personal problem niya, dala-dala kahit sa oras ng trabaho. Alam mo, Anito, nakagaan na kita ng loob. Parang kid sister. Bigla siya nagangat ng paningin. Salamat sir. Are you an only child? Yes, aniyang tumango. Me too. Unti-unting napalagi ang loob niya at bago pa niya namalaya na sabi niya na rito ang tungkol sa kanyang pamilya but never ang tungkol sa kanyang love life. Parang may kulang, Anito habang nakatawa. How about your boyfriend? Tumawa siya ng pagak. Wala. Dear, I believe you. Kitang-kita niya sa mukha nitong matinding kuryosidad. And why on earth at gustong-gusto nitong malaman kung may boyfriend na nga siya. Kaya may bumukas ang pito at pumasok si Rick. How's your patient, Allison? Pinainom ko na siya ng mga gamot at inayaan niya mag-usap ang 2 lalaki. Muli niyang dinampot ang tray at matamang binasa mga pangalan ng mga susunod na papainumin niya ng gamot. At habang nakayuko'y lihim niyang sinulyapan si Rick, isang mahusay na surgeon to at director ng ospital. Kumibo dili pero siya bilang kaibigan ng asawa nitong si Cathy, tinrato itong equal kapag hindi oras ng trabaho. Kaya lang siya mismong gumagawa ng padar sa pagitan nila. Hindi siya natatakot. Ang dahilan member to ng Diaz clan. Palabas na siya nang marinig ang mahina nitong pagtawag. Allison, the party tonight is not a dressy affair. Desidido siyang sumagot. I'm afraid I can't make it. Do you have any prior engagement? Wala, Doc. Then I would like you to come. Kinagat-kagat niya ang labi. Dr. Diaz. Come on, Allison. Best of friends kay ni Cathy. Not to mention na ikaw ang naging dahilan upang magkakilala kami. Thanks to yun, please drop, Dr. Diaz, kapag walang ibang taong nakaharap. At binalingan nito si Brent. Pinsan ko siya at iniiba sa akin. So that was it. Kaya pala mabait sa kanya si Brent ay member din to ng Diaz clan. Hindi siya nito binubulyawan tulad ng ibang nurse. Hindi siya tinatratong iba at sabi pa'y tinuturing siyang kid sister. At kaya rin pala abot-abot ang interview nito sa kanya dahil pinsan nito ni Mike. Pumayag ka na, Allison. Anito, nang tingnan niya ito para na rin niyang nakita si Mike. May charming smile ito at ngayon lang niya napag-ukulan ng pansin ng similarity ng mga to dahil magkadugo. Bumalik siya kay Rick at tinigasan ng pagtanggi. I appreciate your invitation but my answer is still the same. You said wala kang lakad ngayong gabi. Yes, sabay tango niya. And why don't you want to come to the party? Bantulot siyang sumagot. Personal reason. Matagal siya nitong pinagmasdan bago to sumagot. Actually, ang party ito ay idea ni Cathy, so you must be there. I'm well aware na gusto niyang magkita kami. Bumuntong hininga siya. Pero huwag niya nang isabay sa party. She wants to see you. I know. Bahagya siyang umiti. Pero magkikita rin kami some other time. I have the feeling, bahagyang kumiling ang ulo nito. Na ayaw mo lang dumalo sa party. Not exactly. Agad siyang nakagawa ng alibay. Kaya lang mas kailangan ako ni tatay. May sakit siya. I know, pero ako ang doktor niya. He'll manage without you just for tonight. Pumayag ka na, Allison. Sabad ni Brent. Dumalo ka na sa party kahit sandali lang. Hindi rin naman kami makakapag-usap ng mabuti ni Cathy, git niya. Kaya sa ibang araw na lang ako dadalaw sa kanya. Hindi mahalagang girlish talk niyo. Ang importante yung presence. Speaking of presence, tumingin siya kay Rick. Surely hindi naman malalaman ng grandfather mong wala ako. May grandfather? Anitong tumas ang isang kilay. Yes, sabay tango niya. Hindi ba't para sa kanyang welcome party bilang founder ng hospital? Ang party para sa bago nating administrative officer. Tila walang anumang sagot nito. Si Mike. Nabitin ang kanyang paghinga, tila tulalang napatingin dito. Nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata sa 2 lalaki at kitang-kita niya. Sa mukha ng mga itong matinding curiosity, tinapos na ni Rick ang kanilang pag-uusap. And you as a member of this institution, you must be there. Doctor's order.
Pilit na pilit ang pagtango niya at pagkatapos tila zombie naglakad palabas ng suite.